Sa edad na 17 ay naipakasal si Eloisa kay Dave Montemayor. Ngunit pagkatapos ng kasal ay biglang umalis si Dave, kaya ang kanilang kasal hindi nagkaroon ng kaganapan. At sa nakalipas na 8 taon, nanatili siyang malinis. Ngayong nagbalik si Dave, ayaw niyang isipin na kaya ito bumalik ay upang magkaroon ng katuparan ang kanilang pagiging mag-asawa. At sa gabi ng party, para kay na Dave at sa kapatid nitong si Rafael, isang pangahas na lalaki ang pumasok sa kanyang silid at inangkin ang bagay na hindi niya na ipagkaloob sa asawa. Gusto niyang isipin na si Dave ang lalaking yon, ngunit bakit malakas ang kutob ni Eloisa na si Rafael yon? Paano niya ipapaliwanag iyon sa asawa at ano ang kahihinatnan ni Eloisa sa nangyari? Magandang araw po mga kaibigan, isang kwento muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagmamadali ang mga hakbang ni Eloisa para makarating sa kanilang bahay. Mabigat ang kanyang mga dala na pawang gamit sa pananahi. Hanggang sa kalsada lamang ang inupahan niyang tricycle at kailangan lakarin niya ang papasok sa kanilang looban. Nagkalat sa daanan ang mga batang anak ng kanilang kapitbahay. Naglalaro ng tumbang preso habang nagbibiruan ang mga ito. Sa bungad pa lang ng kanilang gate ay sinalubong na kaagad siya ng kanyang pinsan na isa ring mananahi. Hay! Mabuti naman at natanawan mo ako, Dory. Wika niya sa pagod na tono at ibinigay sa babae ang lahat ng dalang plastic bag. Oh, hindi ka pa ba papasok? Kanina ka pa nga hinihintay ni Chang. Ani Dory na mas bata sa kanya ng 3 taon. 24 na si Eloisa. Bakit daw? Alam naman niyang lumuwas ako ah. Naupo si Eloisa sa munting kubo na nakatayo sa malawak nilang bakuran. May sasabihin pa sana si Dory kaya hindi pa nito ipinapasok sa loob ang mga plastic. May babali yata na mananahi mo? Ganoon ba? Panay ang punas ni Eloisa ng panyo sa kanya mukha. Nakaramdam siya ng ginhawa matapos maisandal ang katawan sa upuang kawayan. Sige, kunin mo na lang ang pera sa drawer at huwag mong kalimutang ilista ha? Sagot niya. Ipapasok ko na muna ito. Si Tia nga pala ay nasa likuran. Sagot nito at binitbit na ang mga plastic bag. Ang sinasabi ng pinsan na likod ay ang patahian nila sa likod ng bahay. Ang espasyo sa likuran ay pinalagyan ng kanyang ama ng bubong. 5 ang kanyang makinang panahi at sa kabuuan ay may 3 siyang mananahi bukod sa kaniya at kay Dory. Pawang damit pambabae ang mga tinatahi nilang mga damit. Nagsusupply sila sa mga tindahan sa San Pascual. Ang iba naman ay nagsasadya talaga sa kanila para magpatahi. Kahit paano ay lumalago na rin naman ang patahian ni Eloisa. Wala sa loob ay napatingin siya sa gawing kaliwa ng kanilang bakuran. Nakatayo doon ang malaki at sementadong bahay. Sa panlabas na anyo ay maganda ang bahay na napipinturahan ng kulay puti. Malaking di hamak iyon kumpara sa kanilang bahay. Hanggat maaari ay iniiwasan sana ni Eloisa na mapatingin sa malaking bahay. Sa loob ng 8 taon ay natiis mo ako, Dave. Inagaw ang pansin ni Eloisa ng mga batang naglalaro sa di kalayuan sa kanilang harapan. Parang kailan lang ay naglalaro pa ako ng luksong tinik, tumbang preso, taguan at mas paborito ko ay ang bahay-bahayan. Tila sinugatan ang puso ni Eloisa sa bahaging iyon ng kanyang alaala. Wala na siyang dapat na balikang bakas ng nakaraan. Sa nakalipas na maraming taon ay nasanay siyang walang Dave sa kanyang buhay. Napabuntong hininga si Eloisa habang tinatanaw ang malaking bahay bago ipinasyang pumasok na. Natigil ang tangkang pagpasok nang marinig niya ang pagsisigawan ng mga kabataan. Nag-aaway ang mga ito, nagkakantsawan. Maarte ka naman talaga. Gusto mo isilito lagi ang kakampi mo dahil may gusto ka sa kanya. May gusto! May gusto! Tila kulog ang dating niyon sa kanyang tenga. Patdang napalingon siya sa mga bata. Hindi sa pagsisigawan ng mga bata kaya siya tila napako sa kinatatayuan, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng isang batang babae. Maarte ka! Ang bata-bata mo pa may gusto ka na sa lalaki. Bagamat hindi naman patungkol sa kanya ang salitang iyon, ay tila sa kanyang puso ang tama. Matagal na ang nakaraan ngunit pilit pa rin nagbabangon sa kanyang puso ang galit, takot at hinanakit sa lalaking nagbigay sa kanya ng malalim na sugat. Kape, anak, alok ng kanyang ina. Kasalukuyang nagpapahangin si Eloisa sa terasa. Karutong ng kanyang kwarto.
paharap sa malaking bahay ng mga Montemayor. Nilingon niya ang ina na nasa 50 na ang edad ngunit bakas pa rin ang kagandahang taglay nito. Nagtuloy-tuloy ito palapit sa kanya na abala sa pagtatahi ng laylayan ng isang bestida. Madilim na yata din Eloisa. Nakikita mo pa ba ang butas ng karayom? Tanong nito sa dalaga na prenteng nakaupo sa tumba-tumba. Bukas na lamang iyang ginagawa mo. Ang nanay naman, igagaya pa ako sa kanya na malabo na ang mga mata. Natatawa niyang biro sa ina ngunit ang totoo ay kanina pa niya itinigil ang ginagawa at patingin-tingin na lamang sa malaking bahay sa tapat. Sus! Hindi naman malabo ang aking mga mata. Iniingatan ko lamang at hindi ko inaabuso. Nakita mo naman sa edad kong 50 wala pa akong suot na salamin. Hindi pa ho kayo matutulog, Nay? Alinsangan? Anito na tumanaw din sa labas saka ibinalik ang paningin sa dalaga. Mukhang may kasiyahan sa kabila. Meron ho ba? Tanong niya na ang mga mata ay ibinalik sa ginagawang bestida. Ang ilaw sa terasa ay mahina kaya may kadiliman. Nagkibit-balikat lamang ang mga balikat ng kanyang ina. Pakailan ba natin sa kanila? Nakalabing saad pa nito. Oo nga naman. Ano ba naman ang pakailam ko sa kabilang bahay? Matagal na panahon na ang alitan nila ng kabilang panig, kaya nararapat lang na hindi pansinin kung ano man ang pagbabago nakikita nila roon. Idinako niya sa iba ang usapan. Inalok mo ba ako ng kape, Nay? Oo. Anito na hindi mapigil ang sarili na napasulyap din sa kaharap na bahay. Bukas ang lahat ng ilaw sa palibot ng malaking bahay. May ilang metro ang distansya mula sa kanila, kaya kahit paano ay naririnig nila ang ingay doon. Nagpapatugtog ang mga iyon ng malakas, maaring karaoke o component. Inagaw niya ang pansin ng ina. Gusto ko ng kape, Nay. Spoiled si Eloisa sa ina. At magpahanggang ngayon ay tila bata kung siya ituring nito. Asikaso siya sa lahat ng bagay. May kasama sila sa bahay na pinsan, si Dory, na halos doon na talaga sa kanila nakatira. Ang pinsan at ang kanyang mga magulang ang katuwang niya sa patahian. Tulog na ho si Dory? Hindi pa, nanonood ng TV. Nilingon muna siyang ng kanyang ina bago tuluyang lumabas ng kanyang silid. Saka naman nakahinga si Eloisa. Gayong wala na ito. Naputol siya kanina sa pagsulyap sa malaking bahay. Kanina pa nagahari sa kanyang kalooban ng kakaibang kabasa at nakikitang liwanag sa kaharap na bahay. Sa loob ng 8 taon ay ngayon lamang tila nagkaroon ng kasayahan doon. Alam niya, ang mag-asawang Montemayor lamang ang nakatira sa malaking bahay. Ang dalawa nitong mga anak na lalaki ay pawang wala. Si Rafael ang bunso ay bihirang umuwi. 2 beses sa isang taon kung magpakita ang binata dahil nag-aaral ito sa Maynila. Ngunit sa nakalipas na 2 taon ay hindi ito umuwi. Alam ko ang dahilan. Sa loob-loob niya, si Dave, ang panganay, may 8 taon nang hindi umuwi. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ang alaala ng nakaraan. Napahigit siya ng malalim na hininga. Saka muling itinuon ng mga mata sa harapan. Si Dave na kaya ang dumating? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Summer vacation noon. Para sa'yo, nakangiting inabot ni Rafael ang isang tangkay ng white rose kay Eloisa. Pinitos mo na naman yun? Naku, doon na naman sa tanim ng mama mo, no? Natatawa niyang kantsaw ngunit inabot na rin ang rosas. Sige, umiiwas na siya sa binata at balak ay umakyat na sa kanyang kwarto. Tuwing summer vacation ay umuuwi si Rafael. Bagamat naroon ang pagkailang niya sa dating kababata na ngayon ay lalaking-lalaki na sa anyo at pangangatawan. Alam niyang hindi na magandang tingnan kung maglalaro pa sila ng kahit Scrabble o kahit mag-uusap man lang. Alam niya ang iisipin ng ibang tao. Magkakaroon ng mali siya, lalo pat malapit sa kanya si Rafael. Nakita niya rito ang pagtratong kapatid. Hey, saan ka pupunta? Sa taas. Anong gagawin mo? Wala. Nakita niyang nagpormal na mukha ang binata. Silang dalawa lamang sa loob ng bahay at wala ang mga magulang nito. Iniiwasan mo ba ako, Eloisa? Titig na titig ang binata sa kanya. Hindi. Ngunit ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Bakit ganito ang nararamdaman niya tuwing magtatama ang kanilang paningin? Nahuhulog na ba ang loob niya sa kabaitan at pagkamaalalahanin ng binata sa kanya? Kapag nasa Maynila ito ay hindi nakakalimot na sumulat at magpadala ng mga card kahit walang okasyon. Noong una ay inisip na lamang niya na itinuring na siyang kapatid ni Rafael. Ngunit habang tumatagal ay maraming katanungan na bumabagabag sa kanya. Naiinip siya sa pagsapit ng summer. Pagkainip na may langkap na katuwaan dahil muli na naman niya makikita at makakasama si Rafael.
Masaya ang pakiramdam niya kapag naroroon si Rafael. Likas na mabiro at masayang kausap ang binata. At higit sa lahat, nasanay siya sa pakikinig sa binata na ang tanging libangan kapag naroroon ay ang maggitara at saka kakanta ng mga love songs. Umiiwas ka sa akin, Rafael? Hindi. Hindi niya nagawang dugtungan na sasabihin dahil napigilan na siya nito sa kanyang kamay. Halos pigil niya ang paghinga na kapitin siya ni Rafael sa baywang palapit sa katawan nito. Bitawan mo ako. Mahinang-mahina ang kanyang tinig. Nanlambot ang kanyang mga tuhod sa magkahalong takot, pangamba at pagkalito. Hindi rin gusto ng utak ko ang nangyayaring ito sa akin, Eloisa. Ngunit hindi ko na kayang kontrolin ang aking sarili. At unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Namalaya na lamang niyang sakop na ni Rafael ang kanyang mga labi at maging ang kanyang katinuan ay unti-unti nang tinutupok ng lalo pang lumalalim na haplos at halik ng binata. Si Rafael ang kababata niyang madalas pang mag-away at magpaiyak sa kanya. Si Dave ang kanyang puppy love dahil sa angkin nitong kabaitan at kagwapuhan. Ngunit ngayon ay nakakulong siya sa mga bisig ni Rafael. Sinasakop nito hindi lamang ang kanyang katawan, kundi maging ang katinuan niya ay unti-unting nagugupo. Nag-ipon ng lakas si Eloisa bago niya nagawang kumawala dito at saka tumakbo pa itaas. Nagkulong siya sa kanyang silid ngunit sumunod pa rin ang binata. Buksan mo to, Eloisa. Matigas ang tinig nito. Please, Rafael, umalis ka na. Ayaw na muna kitang makita. Aniya, naramdam pa rin ang kakaibang init sa katawan. Wala akong kasalanan para gawin yun. Sagot nito. Tila naramdaman pa niya ang mga labi nito. Mali, hindi, tama na. It was just a kiss. Hindi mo na ako nirespeto. Asawa ko ng kapatid mo. It's just a friendly kiss, Eloisa, that's all. No big deal, okay? May mali siya na halik na yun ng binata at hindi niya kayang sabihin ng harapan. Basta, huwag ka na muna magpapakita sa akin. Mahabang katahimikan ang namagitan. Hindi niya pa rin ito pinagbubuksan ng pinto. Talagang ayaw mo na akong makita? Oo, nasaktan si Rafael. Okay, kung yan ang gusto mo, fine. You're trying to be a martyr wife to Dave, huh? Sarkastikong sabi nito. Pero kung ako sa'yo ay kalimutan mo na siya. You don't deserve him. Naawa ako sa'yo kung patuloy mo siyang hihintayin. Samantalang nagsasama na sila ni Sandy sa Maynila. Sa salakbo ng galit ay nasabi iyon ng binata. Ayoko maniwala sa iyo, Rafael. Sagot niya ngunit tila nakakatunaw sa kanyang pandinig ang sinabi nito. Hindi kayang ipagtapat sa iyo ni na mama ang tungkol sa kalokohan ng kapatid ko at lalong hindi ko maatim na ilihim sa iyo ang bagay na yon. Umiiyak na si Eloisa ng sandaling iyon. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Galit ka ba sa kapatid mo? I have nothing against my brother, but I'm not tolerating his infidelity. Ako pa rin ang asawa ni Dave, Rafael. Libo mong babae ang kasamahin niya, mananatili siyang kasal sa akin. Sa kabila ng pintong nakapagitan ay narinig pa rin niya ang marahas na paghinga ng binata. Leave me in peace, Rafael. Huwag mong guluhin ang pananahimik ko. Alright, Eloisa. Kung yan ang nais mo ay gagawin ko. Paalam, Eloisa. Paalam. May lungkot sa tinig ng binata. Naramdaman niya ang paglayo ng mga yabag nito sa pinto. Iniwan nga siya ni Rafael mismo ng araw na iyon at bumalik ito ng Maynila. Hindi na hinintay ang mga magulang na dumating. Natagpuan ni Eloisa ang sarili sa harap ng ina. Nanay! Sinugod niya ito ng yakap na bigla-bigla nang makita siya. Noong una ay wala itong kakilos-kilos. Nanatiling hindi kumikibo at hindi man lang nagtanong kung bakit siya nasa harap nito. Lalong nadagdagan na sama ng loob niya sa malamig nitong pagtanggap sa kanya. Lalo siyang napaiyak. Bakit, Eloisa? Hindi nakatiis na tanong nito. Bakit ka napasugod dito? May halong pagdaramdam ang tinig ng ina. Ayoko na po roon. Hindi na ako makatagal. Nakita niya ang panlulumo sa mga mata ng kanyang ina. Sabi ko na sa'yo, anak. Dito ka na sa amin. May himig na paninising saad nito. Napagod ka ba na sa paghihintay sa kanya? Kahit pa maganda ang pakita sa'yo ng mga magulang ni Dave. Ngunit hindi nila kayang punuan ang pagkukulang ng asawa mo sa'yo. Nagsasama na sa Maynila sina Dave at Sandy, Nay. Tumalim ang anyo ng ina. Alam na namin iyon ng tatay mo, Eloisa. Hindi rin pala nakatiis ang mga magulang ni Dave at ipinagtapat sa'yo. Patagal na siyang sinasaktan ni Dave at hindi niya kayang sabihin sa mga magulang ang bagay na iyon. Labis na nagsisisi ang tatay mo sa padalos-dalos niyang desisyon. Hindi ka na sana namin ipinakasal sa lalaking yon. Hindi mo sana pinagdaanan ng ganito.
Nanay, gusto ko rin naman ho ang nangyari. Bata ka pa noon, 17. Anong buwang mo sa buhay may asawa? Basta na lang inisip namin ang kahihiyan ng pamilya. Ang dangal mo. Nanay, kung dito na ho ako sa inyo, hindi ho kaya mamasamain ang mga magulang ni Dave? Pumadha ang galit sa anyo ni Aling Elena. Bakit sila magagalit? Hindi naman nila kayang rendahan ang kanilang anak. Bakit ka pa magtsatsaga na maghintay sa lalaking yun? Ganyang may kinakasama na palang iba sa Maynila. Kasal ho kami ni Dave, Nay. Anak, damito ka na sa atin. Lalakarin natin na mapawalang bisa ang inyong kasal. Saka para naman din di kayong mag-asawa dahil walang namamagitan sa inyo. Napatitig si Eloisa sa ina at hindi siya makapaniwala na lalabas iyon sa bibig nito. Dalaga ka pa rin anak. Sa tunay na kahulugan niyon, maaring nagkamali kami na iyong tatay noon. Hindi pa huli para maituwid natin ang lahat. At naiiyak ng niyakap ang ina. Ano kaya ang kahihinatnan na muling pagkikita ni na Dave, Rafael at Eloisa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.